Mga kaibigan, kasama ko ngayon si Roy Aseñero, one of the best tour guide na Pinoy dito sa Japan. So make sure from Tokyo to Osaka hanggang Sapporo, ito yung gamitan yung tour guide, okay? The best, right? On time, pleasant, gentleman, true Pinoy. At alam niyo lahat ng mga kailangan puntahan dito sa Japan. Mga kaibigan, kasama ko ngayon si Roy Aseñero, one of the best tour guide na Pinoy dito sa Japan. So make sure from Tokyo to Osaka hanggang Sapporo, ito yung gamitan yung tour guide, okay? The best, right? On time, pleasant, gentleman, true Pinoy. At alam niyo lahat ng mga kailangan. Mula sa top-rated music station ng Dekada 80, ang WBL. Tuloy na naglilingkod sa inyo sa pamamagitan ng magaganda at piling-piling programa. Mula Lunes hanggang Linggo, aaliwin kayo ng aming kilalang mga komentarista at public service program. Ito lamang sa himpilan ng DWBL. Tumatalakay sa maiinit na isyu ng bayan. Bumapatikos, bumabanat. Walang takot na nagsisiwalat sa maling gawain ng mga taong gobyerno. Nagseserbisyo publiko. Pakinggan para hindi maging mangmang sa nangyayari sa lipunan. Lunes hanggang Biyernes, alas 10 hanggang alas 11 ng gabi sa DWBL 1242. Lapid Fire ni Percy Lapid. Totoong balita, katotohanang komentaryo. Lapid Fire. Magandang umaga. Congratulations. Tagahanga mo kami. Hindi mo lang nakakuha. Matagal na kami nakikinig sa'yo. Kasi magandang programa mo. Bukod sa mayroong tinatalakay na tama sa bayan, mayroong humor. At saka bilib ako sa'yo. Kasi minsan parang nagagalit yung babae sa'yo, pero hindi mo pinatulang, cool ka lang. Ang ganda, tira mo kako yung si Percy kako, magaling talaga. Talagang kako, maganda ka makiharap sa tao. Congratulations, babati lang ako sa'yo at more power. Keep it up. Percy Lapid Fire! Percy Lapid Fire! Tapang mo'y kakaiba, walang takot sa pagbira. Oh yeah! Oh yeah! Kapag mayroong anomalya, ibubulgar na talaga. Oh yeah! Oh yeah! Mga kurap sa gobyerno, ibibisto ng walang preno. Maging ikaw man ay politiko, artista man o kahit sino, pasasalubin ang baho mo. Sa Lapid Fire, walang sinisilo. Percy Lapid Fire! Makapal man ang iyong mukha, sa Lapid Fire di uubra. Oh yeah! Oh yeah! Kahit pader, ginigiba, basta't mali, binabangga. Oh yeah! Oh yeah! Mga kurap sa gobyerno, ibibisto ng walang preno. Maging ikaw man ay politiko, artista man o kahit sino, pasasabugin ang baho mo. Sa Lapid Fire, walang sinisino. Percy Lapid Fire! 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 Percy! Ang balitang ito ay hatid sa inyo ng Hataw. Number 1 sa balita, basta tabloid, Hataw. Sika Percy Lapid, bumabanat. Lapid Fire.
Magandang gabi po mga kaibigan. Muli pong sumasa inyo ang palatuntunang Rapid Fire na inyo pong napapakinggan pagsapit po ng alas 10 ng gabi hanggang alas 11 ng gabi dito po sa impilang DWBL 1242 sa inyong mga talapitan. Tayo po ay sabayang napapanood sa ating pong live streaming at sa mga nanonood po sa ating palatuntunan. Sa gawing kanan ng ating live stream, meron po tayong chat room. Maaari kayo mag-type ng inyong mga reaksyon at po yung babasahin sa kabuuan ng ating pagtatanghal. Samantala, dito po naman sa ating impilan, maaari po kayong tumawag o mag-text sa 0915-707-0625. Sika Percy Lapid, bumabanat. Lapid Fire. Philippine Ambassador sa Brazil, pinauwi matapos mahuling ginugulpi ang kanya pong kasambahay. Walang hiya, ano po? Nung nakaraan taon sa mga sumusubaybay po sa atin regularly, mga kaibigan, matatandaan ninyo itong ambassador na ito atin pong ibinunyag sa isang katarantaduhang ginagawa niya diyan po sa Brazil. Hindi tayo nagkakamali, buwan ng Abril yun, mga kaibigan. O ngayon, ayan, sabi ko sa inyo, hindi naman tayo sa nagbubuhat ng bangko. Pero wala ho tayo ritong nabanatan. Wala pa ako natatandang nabanatan natin na mabuting tao. Bahala na raw po ang Kamara dito po sa investigasyon ng mga katiwalian sa SEA Games noong nakaraang taon. De Lima, inabsuelto ng PIDEA at ng AMLAC. Ito namang General Daldal Parlade, pinagsabihan po na manahimik ni Defense Secretary Lorenzana. Ikinabahala rin po ni Vice Presidente Leni Robredo ang pagdagsa ng mga Chinese retirees at sinabing ito po ay mapanganib sa ating o sa seguridad ng ating bansa. Walang preno kung bumatikos. Malalim at makatwirang komentaryo. Mag-ingat ang mga politikong gumagawa ng kalokohan at baka kayo ay tamaan ng Rapid Fire! Sinasabunutan, hinahampas, pinapalo ng payong at pinipingot sa tenga nitong si Philippine Ambassador to Brazil, Marichu Mauro, ang kanyang kasambahay sa mga video na kumalat po ngayon sa social media sa loob. Ito'y nangyari sa loob ng diplomatic residence sa Brazil. Ayon po sa Department of Foreign Affairs, pinauwi na sa bansa itong si Philippine Ambassador to Brazil na si Marichu Mauro matapos lumabas at kumalat ang CCTV footage ng kanyang mga panggugulpi sa kanyang Pinay domestic helper. Isipin mo paano hindi pagmamalupitan ng mga dayuhan
ang ating mga kababayang domestic helper kung mismong mga Pilipino na dapat magtanggol sa kanila, mga opisyal ng bansang Pilipinas na dapat magtanggol sa kanila ang bumubugbog at nagmamaltrato sa kanila. Ayon po sa tweet nitong si Foreign Affairs Secretary Secretary Teodoro Boy Finger Locsin Jr., nirecall niya si Mauro habang gumugulong ang investigasyon sa kanyang pambubugbog sa 51 anyos na kasambahay. Mantakin ninyo. Ambasador ng Pilipinas, ng bubugbog ng Pilipinas, domestic helper. Ang sabi ho ni Locsin, the Philippine Ambassador to Brazil has been recalled effective immediately to explain the maltreatment of her service staff. Ano pa ipapaliwanag niyan? Bibigyan niya ng katwiran, niya, ganito yan, tamad yan, ganito yan. Yun, katwiran yun. Manap ka nga ng katwiran na pwedeng ikatwiran itong ambasador na ito't ipaliliwanag daw. Tado! Alam nyo kung bakit kumalat itong video na ito? Kasi po itinampok ito. Napakahaba nung pagkakatampok nito sa isang television station sa Brazil. Ang pangalan nung Globo News. Noong linggo, kahapon lang ang mga CCTV footage pinakita po kung saan kita ang pananakit ni Mauro sa kanyang kasambahay. Sika Percy Lapid, bumabanat. Lapid Fire. Itong si Mauro ay nadistino sa Brazil noong 2018 at nasa ilalim din niya bilang ambasador, sakop niya po yung bansang Colombia, Guyana, Suriname at Venezuela. Sabi ko nga sa inyo wala pa tayong nabanatan dito na matinong tao mga kaibigan kasi marunong naman tayong magbigay ng pagkakataon, di ba? Pero pagka hindi na po tama yung ginagawa, ayan, babanatan natin, At noong nakaraan taon, binanatan nga natin itong animal na ito. Babae ito mga kaibigan marichucho. Matakaw din siguro sa pera ito. Alam nyo kung bakit ko nasabi, ito i-recall ko lang. Ako unang magsasabi sa inyo, napanood ko yung footage. Pero hindi natin maiintindihan Hindi ko alam kung Brazilian yung language, yung pagbabalitang yun, kasi parang may French na parang Kastilang, di mo maintindihan mga kaibigan yung salita nila, yung pagbabalita, walang translation Ngayon, ang pagkakaintindi ko po dun sa balita, eto hindi ba sinasabi ho nitong si Teddy Boy Finger na ito'y pinaricall niya, pinabalik dito, ibig sabihin. Pero mga kaibigan, ang aking pag-a-analyze doon po sa lumabas na balita, ito'y hindi ho basta ni-recall Itong si Mauro. Ang pagkakaintindi ko doon sa balita, siya po ay idiniklarang persona non grata. Lapid, bumabanat. Lapid Fire. Nung siya ay madeklara na persona non grata, mga kaibigan, at saka siya pinarikol nitong si Teddy Boy Finger, Locsin. Sabi ko sa inyo ito si Teddy Boy Locsin, may pagkagago ito Masyado lang nagmamarunong ito Dadaanin ka nito sa English,
Kaya mapagkakamala ng mga tanga na ito'y matalino, mga kaibigan. Alam niyo kung bakit? Matagal nang may ginagawang katarantaduhan itong si Mauro sa Brazil. Natatandaan ninyo, April 10, 2020, isinulat ko po sa aking kolum, itong si Ambassador Mauro. Ang pamagat ng ating kolum ay PH Ambassador, protektor ng puganteng ADD leader na si Brother Eli Cuyucot Soriano sa Brazil, mga kaibigan. Bakit noon hindi pinagpaliwanag ni Locsin ito pong ambassador na ito? Alam nyo kung bakit? Kasi po, itong organisasyon ni Eli Cuyucot Soriano at ng kanyang pamangkin na si Daniel Rason, mga kaibigan, ito'y nagpapanggap na relihiyon, di ba? Meron bang religious leader na fugitive? Nagtatago sa batas, mga kaibigan? At nagtatago sa batas dahil ito po ay wanted sa multiple counts of rape. At ang ni-rape po nito ay hindi ho babae. Lalaki po ang ni-rape nitong si Eli Cuyucot Soriano. Ano ba ako talaga? Lalaki ba ako talaga? Oo. Tignan ko, lalaki naman ako. Bakit ang gusto ko, lalaki rin? Ina Valencia. Yan po ang tinig ni Eli Cuyucot Soriano. Ano po? Bakit ko sinasabi ito? Kasi nga po, April 10, 2020, last year po ito, mahigit 1 taon na ngayon. Alam nyo, isinulat ko sa aking kolum, itong si Ambassador Marichu Mauro. Kasi po, kumalat sa social media, sila pa mismo nag-post itong grupo na nagpapanggapong relihiyon ni Soriano. Doon sa kanilang Facebook account. Ipinost nila yung litrato, pinagyayabang nila itong si Mauro, na kaibigan nila, di ba? Binigyan pa ng award Siyempre, pera, bibigyan din yan. Bakit ko isinulat ito? Kasi po, ang ambassador ng anumang bansa, katulad natin, Pilipinas, yung ambassador, yan representative ng presidente, alter ego ng presidente sa ibang bansa. Madalit sabi, kaya nga ang title niyan o ang tawag dyan kung i-address sila Excellency, mga kaibigan. Ngayon, kinakalat nila, at itong si Mauro ay may mga kuha pa ng video at litrato na dumadalo sa mga okasyon, mga pagtitipon nitong ang dating Daan MCGI, mga kaibigan, doon sa Brazil, kung saan nagtatago yung kanilang leader na si Eli Cuyucot Soriano, mga kaibigan. Tatanong ninyo, masama ba na siya ay dumalo doon sa mga okasyon, mga anumang pagtitipon nitong si Eli Cuyucot Soriano at saka ng kanyang grupong ang dating Daan sa Puwit Dumaan, mga kaibigan? Abay, hindi masama kung si Eli Soriano ay hindi po fugitive. Kaso fugitive si Soriano di ibig sabihin, yung larawan will speak for itself na meron silang
mabuting relasyon. At sinasabi nga natin nun, dapat pagpaliwanagin nitong si Teddy Boy Finger, si Ambassador Mauro, sapagkat siya ay nakikipagkita, nakikipag-usap, nakikihalubilo, nakikipagmabutihan doon po sa isang wanted sa batas na Pilipino, sapagkat si Soriano po ay nasa red notice ng Interpol bilang kriminal na nagtatago, puganting kriminal. Mga kaibigan, at ang sabi pa natin, itong si Eliseo Soriano, dahil sa kanyang magandang relasyon at nitong si Daniel Rason, dito po kay Ambassador Marichu Mauro, mga kaibigan, hindi po imposible na itong si Eli Kuyukot Fugitive Soriano, mga kaibigan, ay nakakatuntong doon sa loob ng compound ng Philippine Embassy sa Brazil. Ano po ang masama doon? Kung siya'y pumunta ron, Pilipina naman siya. Pilipina. Bagay, dalawa kasarian nito eh. Pilipino, Pilipina. Ngayon, ano masama kung tumuntong siya ron sa embahada ng Pilipinas? Alam po ninyo, ang embahada ng anumang bansa, yan po ay itinuturing na property o teritoryo ng bansa mo. Halimbawa, yung Philippine Embassy dun sa Brazil, para siyang nakatuntong sa Pilipinas. Entonces, o sa madalit sabi, mga kaibigan, kung nakatuntong siya sa teritoryo ng Pilipinas, abay, ang dapat ginawa ni Mauro, pinaaresto niya si Soriano sapagkat siya ay wanted sa batas. Hindi ba? Ginagawa nga nating halimbawa madalas yung si Plander Estrada, si Erap, na minsan nung siya'y nakaupong mayor, pinadala niya yung kanyang passport sa US Embassy, mga kaibigan. Pagkatapos, yung US Embassy dito sa Maynila, tumawag sa opisina ni Erap. At nakasagot yung kanyang direktor ng public information na dating editor ng bulletin, mga kaibigan. At sinabi sa kanya na si Erap ay kailangan pumunta personal sa US Embassy. Di sa madalit sabi, sinabi nung tauhan niya sa kanya, tumawagan niya yung embassy, yung US Embassy, at pinapupunta ka sa US Embassy dahil dun sa iyong request na renewal sa visa. Alam niyo, sinagot ni Erap, kung ayaw nila, diwag. Bakit? Bakit sinabi ni Erap yun? Paano? Hindi siya makakatuntong doon, alam niya. Dahil at that time, meron pang kaso si Erap sa Amerika. Mga kaibigan, na kapag pumunta siya ron, pwede na siyang arestuin at idiretso sa Amerika para harapin yung kaso. Natatandaan ninyo yung lagi nating sinasabi na kung bakit nakulong si Michael Ray Aquino. Yung dati mga bata ni Senator Lacson. Di ba? Nakulong dahil sa kasong espionage. Mga kaibigan. Niliti sila ron Marami silang kinasuhan doon. Marami silang kinasuhan.
pagkatapos na mahuli ng mga US authorities, itong si nagngangalang Aragoncillo ang apelyido. Ito'y dating FBI analyst na nung panahon ni Erap na presidente siya, nakakulong siya, ito'y FBI, nagtatrabaho sa White House, mga kaibigan. Ngayon, nung wala na si Erap sa pwesto, napatalsik na, nagpaplano pala si Erap na ibagsak yung gobyerno ni Gloriang maliit, Macapagal Arroyo, mga kaibigan. Pinaplano niya ang pabagsakin. Kaya nga kinukwento ko sa inyo kung i-analyze ninyo yung buong kwento na yun, si Erap, walang, walang ni konti, na balak na tulungan si FPJ. Na noong nakakulong siya, habang siya'y nakakulong, kumakampanya ang tumakbong presidente ng unang-unang agenda ni FPJ, mapalaya siya. Di ba? Ngayon, ano ginagawa? All the while pala ang ginagawa ni Erap, nagpaplano siya ng pagpapabagsak sa administrasyon noon na itong si Gloria Macapagal Arroyo. Natuklasan ng ng US government authorities yung kanilang plano sapagkat natunton na itong si Aragoncillo ay nagpo-provide ng mga lihim na impormasyon. Kumbaga, espionage ito Kamukha yung ginagawa ng mga inchik ngayon. Espionage. Nag-i-espiya, mga kaibigan. At yung mga classified information ay kanilang ninanakaw at kung kani-kanino nila binibigay. Natuntun yan dito kay J.B. Ejercito. Kasama yan sa nakita kong mga kinasuhan Si J.B. Ejercito, si Nene Pimentel, marami pa marami sila. Lahat ng pinadalan ni Aragoncillo ng information, classified information, lahat yung kasamang kinasuhan. Ikinulong yung Aragoncillo kasi yun treason yun pagtataksil yun pagtatraidor. Kinulong si Aragoncillo at yung si Michael Ray Aquino na noon nagtatago sa Amerika pagkatapos bumagsak yung administrasyon ni Erap. Yun ang katotohanan. Kaya si Erap nung kumukuha ng visa, hindi siya makatuntong sa US Embassy. Ang ginawa pa nga niya, di ba, dahil binobroadcast ko yung na-wanted siya ng Amerika. Ano ginawa niyan? Nagpakuha ng litrato kasama si Pacquiao dahil meron laban si Pacquiao sa Las Vegas, pinalilitaw nila, nandun si Erap. Hindi siya makakatuntong Kasi po, meron siyang kaso at that time, mga kaibigan. Ngayon, ganito rin ang kaso nitong si Eli Cuyucot Soriano. Pinagyayabang nitong sila Daniel Rason. Malakas kami sa embassy. Ito, nung isulat natin ito, tingnan ninyo nung isulat natin ito yung panahon na lumabas yung narco, ano yun, yung tawag doon? Yung si Bicoy, yung video ni Bicoy, na ang nag-upload sa internet yung miyembro nila Eli Cuyucot Soriano, tauhan nila. Katunayan, ito'y naka-assign sa siya ang nagmamanage nung mga pag-upload sa social media
ng mga aktibidad nila. Pati na yung troll, yung mga troll, mga kaibigan. Itong yung mahaba ang baba, Jaime ba yun? Yung hinuli, siyang umamin siya na kanya yung account. Kasi natuntun siya may-ari nung account Yun ang ginamit sa pag-upload nung video labang kay Bongo. At bali ba, yung video na yon na sinasabing itong si Bongo may tattoo sa likod. Alam nyo, nakapagtataka Kasi nung lumabas yun, mantakin ninyo yung palang footage na yung video footage, kuha ng UNTV, nung channel ni Soriano. Bakit? Kasi palaro pala nila yung basketball. Parang interagency ng gobyerno nagpapalaro para sila magkaroon ng impluensya sa administrasyon ni Duterte, ni Digongyo, mga kaibigan, para makakuha ng mga pabor. Naglagay pa nga sila sa PNP, di ba, kay Bato de la Rosa, at saka yung pumalit kay de la Rosa. Naglagay sila ron may mga litrato pa Nagbibigay sila ng tseke. Umabot sa 9 na milyon. Humigit kumulang. Bukod pa, doon sa ginagamit nilang premyo na ipamimigay sa mananalo sa basketball. Di ba doon kuha lahat yun? Yun exclusive yun Exclusive footage ng UNTV. Pagkatapos nung itong si Bongo ay sinasabing kasama sa droga, di ba? Katunayan may tattoo sa likod. Yung footage na yun ang ginamit ng malalaking istasyon. Channel 2, Channel 7, sa kanilang pagbabalita na may tattoo ng parang sinasabi doon nitong si Bicoy, yun yung tatak nung sindikato ng droga. Hindi ba? Kaya sinabi natin, dapat paimbestigahan nyo yung ADD, mga kaibigan. Hindi ba? Dahil sa kanila nang galing yung tape Paano makukuha ng Channel 2 yun Hindi naman nila pinakuberan sa ibang istasyon ng TV yun. Sa kanila lang. At ang nakapagtataka, nailabas ito ng ibang istasyon. Ako, pinapaliwanag ko lang sa inyo, mga kaibigan. Wala tayong rito, politika. Basta yung mali yun. Isipin ninyo, daming kinasuhan. Nasaan na yun? Yung Rodel Jaime pala ang pangalan nun. Yung tauhan ng ADD. At ito nung ito ay ating ibulgar, pati na itong katarantaduhan itong si Mauro sa kanyang pakikipag-ugnayan sa puganting si Eli Soriano, mga kaibigan. Alam ba ninyo ginawa niyan? Ipinadimanda ako sa 2 gago na miyembro nila doon sa Catanduanes, mga kaibigan. Tumanggap ako ng subpena. Mabuti na lang, yung chief prosecutor doon matino. Hindi nila napaikot. Akalain ninyo si Soriano ang binubulgar natin na nakikipag-ugnayan doon sa ambasador. Sino nagdemanda? Ibang tao. Ano kinalaman nila ron? Kaya na-dismiss yung kasong ipinail nila sa akin sa Catanduanes na ang talagang layunin ay gipitin ako, mga kaibigan. Sipin mo, papupuntahin ka rin sa Catanduanes, kundi gago ito, mga kaibigan. Kaya ang ginawa namin, ipinadala namin ang aming sagot doon sa Catanduanes. At yun ay dinismiss ng City Prosecutor's Office, mga kaibigan. Mabuti matino yung piskal doon.
Wala silang personality na magdemanda sapagkat unang-una, hindi sila yung subject ng commentary. Kung saan dinidemanda nila ako. Talagang mga walang ya itong grupong ito, mga kaibigan. Mawalang galang na. Yun lamang mga miyembro nito, bulag eh. Hindi nalalaman eh. Kahit anong, baka akala ninyo kung gaano kayaman na yan si Soriano ngayon. Ang daming negosyo niyan. Pati sa New York nagkukuha niyan nag-ooperate ng kung ano-anong negosyong illegal. Alam niyo kung bakit illegal? Bakla din yung kinuha nila ron na dati TNT. Bakla. Mga kaibigan. Kasi kaya magtaka kayo bakit dito sa administrasyon ni Pangulong Digong nyo ang daing bakla mga kaibigan. Ngayon, itong negosyo ni Soriano, kalat na yan sa buong mundo. At ang sinasabi nga natin, bakit sila ay hindi maimbestigahan sa tinatawag na kasong money laundering. Kasi po, yung pera na itong kanyang pamangkin na si Daniel Rason, lagi nagpupunta yan sa ibang bansa. Di alamin ninyo kung totoo yung balita na yan ang nagdadala ng pera. Inilalabas yung pera ng Pilipinas papunta rin sa Brazil at nilalagay sa kung ano-ano ipinupuhunan sa negosyo. Hindi ba yun money laundering yun? Baliktad niya Di ba dapat yung koleksyon ni Soriano ipadala dito? Kasi nakabase yung kanyang reliyon dito sa Pilipinas. Bakit inilalabas nila yung pera? Hindi ba si Kibuloy nahuli? Yung mga koleksyon nila sa ibang bansa, ipinapasok naman dito sa Pilipinas. Si Soriano baliktad. Inilalabas naman niya papunta doon sa sa Brazil. Mga kaibigan, Si Percy Lapid, bumabanat. Lapid Fire. Tumatalakay sa maiinit na isyu ng bayan. Bumabatikos, bumabanat. Walang takot na nagsisiwalat sa maling gawain ng mga taong gobyerno. Nagseserbisyo publiko. Pakinggan para hindi maging mangmang sa nangyayari sa lipunan. Lunes hanggang Biyernes, alas 10 hanggang alas 11 ng gabi sa DWBL 1242. Lapid Fire ni Percy Lapid. Totoong balita, katotohanang komentaryo. Lapid Fire. ngayon, paano nyo ngayon, ito sunod-sunod dyan merong isa, di ba kamakailan, yung ambassador naman na itinilaga sa Korea, yung dating RAM, na si Wong, si Noe Wong, mga kaibigan, winanted, di ba, nasa red notice na rin ngayon ng Interpol, kung di tayo nagkakamali. Inireklamo naman ito sa pangmomolestya ng isa niyang staff. Ngayon, dito sa Brazil, napag-alaman natin, ang dami palang galit dyan kay Mauro. Maraming disgruntled na empleyado ng embassy sa Brazil. Ang galit dyan kay Mauro. Siguro, akala mo talaga kung sinong kondesa itong animal na ito, mga kaibigan. Sipin mo, makikita ninyo yung video Binubugbog yung katulong mga kaibigan Talagang napapaiktad Napapayuko Pag nakita ninyo yung video. At ang ironic, ito mga kaibigan, hindi ba siya'y ambassador? Kinatawan ng bansang Pilipinas? Bakit hindi bababuyin ng mga kababayan natin? Bakit hindi aapihin ang mga Pilipino? Gayong
ang unang umaapi sa kanila ay itong mga dapat na nagpoproteksyon sa kanilang kapakanan at interes. Kaya wala na eh. Ang ating mga kababayan, lalo pag domestic helper, mga kaibigan, katakot-takot na hirap ang pinagdadaanan eh. Tinitiis nila eh. Sipin mo, bugbugin mo yung 51 years old. Bali ba, hindi na bata yun. Mga kaibigan. Meron mga 51 years old, 50 years old eh. Marami nang nararamdaman sa katawan yan eh. Di ba? Humihina na ang katawan yan eh. Nagsisimula nang humina ang katawan yan. Isipin mo, maltratuhin mo. Mga kaibigan, ano pang respeto ang natitira sa ating mga kababayang mga domestic helper? Meron pa ba? Hindi ba tarantado talaga itong mga kasama ni Presidente Digong nyo? Yung ating kababayan sa Taiwan, di ba? Naalala ninyo? Si Lin Silawan. Paminsan-minsan, nanonood sa programa natin. Mga kaibigan, di ba yan eh? Nagsalita lang ng pagpuna sa ating gobyerno. Ano ginawa nila? Nila Roque. Para makapagsip-sip sila kay Presidente Digong nyo. Akalain ninyo gusto nilang ipatapo ng bansang Taiwan, si Lin Silawan pabalik dito sa Pilipinas. Mabuti na lang, hindi po tanga yung Taiwan at marunong manindigan. Bakit namin pauwiin yan? Wala naman nilabag na batas dito yan. Pagkatapos yung tarantadong labor attaché doon, nandun pa rin eh. Di ba? Yun, hindi na-recall yun. O yun, Locsin, bakit hindi mo ni-recall? Kaya mo lang ni-recall ito. Sabog sa buong mundo. Mga kaibigan, nakakahiya at nakakaawa ang ating mga kababayang domestic helper. Pagtatawanan tayo. Di ba? Reklamo kayo ng reklamo. Kung ano-ano reklamo. Laban sa mga sinasapit ng mga OFW, lalo na mga domestic helper. Wala kayong karapatang magreklamo kung ganyan sabihin. Nagrereklamo kayo, sarili nyo nga ang ambasador. Binubugbog yung kababayan nyo. Ano irereklamo nyo? At ngayon, paano kung ginagawa na nga yan? Kaya hindi tayo nagtataka eh. Kung halimbawang napakarami na hindi naaaksyonan lang eh. Hindi lang napapansin. At yung iba nating mga kababayan, tinitiis na lang nila para lang makasurvive. Para lamang yung ambisyon nila na mapag-aral, mabuhay ang kanilang pamilya, lahat yun tinitiis na nila. Napakaraming kaso niyan, lalo sa Middle East. Paano ngayon? Paano ka ngayon magrereklamo? Hindi ba? Dapat ito, bigtihin itong hayop na ito mga kaibigan Napakawalang yan. Kaya lang nila ni-recall. Sa katunayan yung ginawa kong column, nakarating sa foreign affairs yun Pero hindi sila umaksyon. Alam niyo ba si Mauro, bago ko sinulat yung column ko, nagpa-add ako dyan sa Facebook Inadd ako hindi pala ako inadd. Nag-message ako sa kanya. Parang inadd ako kasi hindi naman, nag-message ako. Pagkatapos, nung magawa ko na yung column at lumabas na sa dyaryo, i-message ko sa kanya sa Messenger. At saka, pinadala ko rin dito sa DFA
Pero walang ginawa ang DFA. Si Mauro ang ginawa, binlak ako. Binlak ako, mga kaibigan. Talaga walang iya ito. Isipin mo yan, ha? Yun ang pinakamatindi dyan. Ikaw ang ambasador ng Pilipinas. Kahit na hindi ambasador, kahit na kawani ka ng embahada, ng konsulado, ang pangunahin ninyo na tungkulin, isa sa mga pangunahin ninyo tungkulin, siguruhin ang kaligtasan, ang kapakanan, interes, maproteksyonan ang kapakanan at interes ng mga kababayan nating nasa bansa na pinaglilingkuran ninyo bilang mga kawani ng ating embahada at nating mga konsulado sa ibang bansa. Yun ang pangunahin, di ba? Kaya tayo nagpapadala niyan ng mission sa iba't ibang bansa. Pagkatapos ganyan, di ba, meron pa nga ginagahasa din ng ng mga taga-embassy yung kanilang mga kasambahay doon Alam niyo kung bakit? Kasi entitled sila sa pribilehiyo na makapagsama ng kanilang kasambahay bukod sa kanilang pamilya. Entitled din po sila na makapagdala ng kasambahay nila doon sa ibang bansa para magsilbi sa kanila. Mga kaibigan. At ito'y ginawa ni Ambassador Marichu Mauro. Dapat ito tanggalin na sa pwesto itong hayop na ito nang walang makuhang benepisyo ito, mga kaibigan. Pero I doubt, baka matuwa pa si Presidente Digong nyo pag nabalitang yan ang ginawa ni Mauro. Walang preno kung bumatikos. Malalim at makatwirang komentaryo. Mag-ingat ang mga politikong gumagawa ng kalokohan at baka kayo ay tamaan ng Rapid Fire! Hindi ho ba? Isipin mo yun, ambassador ka Ikaw ang unang tatakbuhan ng ating mga kababayan na inaapi. May mga problema, inaabuso sa ibang bansa. Pero ano ginawa ninyo? Mabuti ito. Alam nyo kung bakit nakuha ng CCTV yan at naibigay sa media doon sa Brazil? Dahil sa ang balita natin, napakaraming nagagalit dyan sa ambassador na yan. Mga disgruntled, yung mga empleyado ng embassy, Philippine Embassy sa Brazil. At sila, meron yung mga disgruntled na yan, sa kanila nanggaling yung paraan para mailabas sa media yung abusong ginagawa ni Ambassador Marichu Mauro sa kanyang kasambahay na Pilipina, 51 years old. Mga kaibigan. Kaya ako, mas naniniwala ako, sa ngayon ang paniwala ko, ito'y hindi ni-recall Ni-recall lang ni Locsin ito pagkatapos na madeklara itong persona non grata o naramdaman nila, nalaman nila, idideklarang persona non grata. At saka lang sila kumilos. Mga kaibigan. The mere fact na marami na palang disgruntled employees sa Philippine Embassy ng Brazil. Siguro,
walang inaaksyonan. Itong si Boy Finger, kundi, ayan, makialam sa kaso ng may kaso. Di ba? Hindi namang sakop ng DFA. Ha? O kahit pinagtatanggol mo pa si Angel Locsin, naka-apelyido mo. Ha? Kahit pa pinagtatanggol mo yan. Hindi dahil sa pinagtatanggol mo si Angel Locsin, pabor na kami na magsalita ka para kay Angel Locsin. Diyan nasisira ang, kaya naleleche itong gobyernong ito eh. Lahat na lang ng issue, ang daming sumasawsaw. Sila lahat sumasawsaw. Issue ng Manila Bay, lahat sila nakasawsaw. Puro nagpapakita ng katapatan kay Presidente Digongyo. Nag-uunahan. Bakit? Kasi, yung kanilang pagpuri, pag pinakita nilang kahit na kamangmangan ng sinasabi nila, kahit kagaguhan ng sinasabi nila, kahit wala sa lugar yung ginagawa nila, basta yun ay malalaman ni Presidente Digongyo na ginagawa nila para ipagtanggol siya. Kahit saan ka pa nakapwesto, kahit wala kang karapatan. Mga kaibigan, bakit? Yun ang lisensya para mo magawa ang pag-abuso sa tungkulin mo. Para ka makapagnakaw. Kita nyo, mga magnanakaw? Diba? Kung sino yung pinakamalupit magtanggol kay Presidente Digongyo, yun ang magnanakaw. Yun ang kawatan. Mga kaibigan, kahit mali. Gustong makapagpakita ng katapatan. O kaya, yun ang paraan para siya mabigyan ng magandang pwesto. Hindi kami na bahalang magtanggol kay Angel Locsin. Maraming pwedeng magtanggol kay Angel Locsin. Kasama na kami ron. Pero ikaw, Teddy Boy Finger, Locsin, wala kang pakialam doon. Kita mo, problema mo sa DFA, sumabog sa pagmumukha mo. Kung nung umpisa, pinakikita ninyo na kapag yung mga kawani saan mang sangay ng gobyerno, handa ninyong imbestigahan o kaya kastiguin. Hindi sana sasabugan ka ng ganyan sa pagmumukha mo. Balik sa'yo yan. Kumbaga, yan hampas sa kalabaw, sa kabayo ang latay. Hindi ba? Sapul ka dyan. Bakit? Kasi binabaliwala ninyo yung mga valid na issues. Pag hindi magkakaroon ng international exposure, hindi kayo kikilos hanggang hindi napapahiya ang bansa. Pero kahit labag sa batas ang ginagawa nila, kamukha nung pakikipagkutsabahan nito kay Soriano, isama nyo sa investigasyon yan. Bakit ka nakikipagmabutihan doon? Dumadalo ka pa sa party nila, fugitive yun Hindi ba dito ang tawag dyan, harboring criminal? Di ba? Bawal sa batas yun yung alam mong wanted. Kahit hindi ka opisyal ng gobyerno, karaniwan tao ka, subukan mo magkanlong ka ng criminal, wanted, fugitive. Tignan ko kung hindi ka makasuhan. Ang tawag doon, harboring criminal. Mga kaibigan, isipin mo, ambassador ka. Kaya pala, talaga palang nuknukan ng walang hiya itong taong ito. Mga kaibigan, yun ang problema nila. Doon mo makikita Pagka hindi inaakala nila na baliwala lang yan, mga isyong ganyan, kung tutusin mo, mas malaking issue yung kay Eli Soriano rito Bakit? Kasi itong pambubugbog, parang normal na nating naririnig yan yung kaapihan na yan Di ba? Normal na yan
Pero yung ginagawa niya na pagkanlong sa isang fugitive na kamukha ni Eli Soriano, abay, hindi normal yun. Hindi dapat ginagawa ng isang ambassador yun. Mga kaibigan, para na rin ang nagkakanlong sa kriminal, si Pangulong Digong nyo. Kasi siya ang presidente. At yung ambassador, yun ang katumbas ng presidente sa kanyang mission. Saan man siyang bansa, naka-assign. Yun ang presidente nun, ng mga Pilipino ron. Mga kaibigan. Kaya kung i-address sila, hindi ba? Her Excellency, His Excellency, kung paano ina-address ang Pangulo ng bansa. Mga kaibigan. Isang malaking kahihiyan ito, hindi lamang sa mamamayang Pilipino, hindi lamang sa mga overseas contract workers o overseas Filipino workers, mga kaibigan, kundi sa ating bansa. Talagang wala nang maniniwala sa atin, mga kaibigan. Kaya yung mga hinaing, yung mga kalupitan na dinadanas ng ating mga kababayan, baliwala na yan. Kapag ganyan ang nakikita ng mga sa mga bansa na naaabuso ang ating mga kababayan, baliwala na yan. Dahil sa katarantaduhan ng mga ganitong hayop sa gobyerno, mga kaibigan. Sana kung sarili niya lang Kulang pa nga tanggalin ka sa pwesto. Dapat sa'yo, bigtihin ka na sa pinakamataas na puno ng Meralco Hayop na yan, mga kaibigan. Nakakakulo ka ng dugo. Napakawalang hiya mong ambasador ka. Si Percy Lapid, bumabana. Lapid Fire. Ito si Teddy Boy Finger, imbestiga, pagpaliwanagin daw. Pagpaliwanagin? Ba't pagpapaliwanagin mo yan? Ano ipapaliwanag niya? May katumbas pa bang paliwanag yun? Yung ginawa niya sa kababayan natin, bali ba sa ibang bansa niya pag ginawa, mga kaibigan, yun yung karaniwang reklamo. Yun yung karaniwang sinasapit na kalupitan ng mga kababayan natin sa kamay ng kanilang mga employer. Pagkatapos ikaw ang gumawa nun, hayop ka, buhay ka pa. Percy Lapid, bumabana. Lapid Fire. Yun, punta ka sa Arayat, doon ka na lang doon ka pakanlong. Ikaw naman ang kanlungin nila ngayon. Si Daniel Rason, tsaka ni Eli Cuyucot Soriano. Paano ngayon si Eli Cuyucot Soriano? Kung nakakatuntong siya, palagay ko alam din ng mga taga-embassy yung issue na yan kay Soriano Kaya maraming disgruntled daw na employees sa ating embahada sa Brazil. Mga kaibigan. Dapat nilang malaman kung sino man ang papalit dito kay Mauro doon sa Brazil. Diyan nagtatago si Eli Cuyucot Soriano na isang pugante dito sa Pilipinas. At yan ay nasa red notice ng Interpol. Nasa Interpol red notice. Ibig sabihin kahit saan bansa pwede siyang huli. Kaya lang siya hindi mahuli sa Brazil. Yung Brazil, walang extradition treaty ron. Ang Pilipinas. At saka ang Brazil. Diba, nagkakaso yung taga-Brazil dito. Hindi rin sila pwedeng
ipa-deport doon. Ha? Kung nagtatago dito. Mga kaibigan. Pero, mauro na yung pagkakataon eh. Para mapabalik sa bansa itong si Soriano eh. Akalain mo, hindi niya ginawa yon. Bakit? Ba'y nagkakapera. Yun lang naman yan eh. Oo. Mga kaibigan, may iba pa bang dahilan? Ha? Tapos hindi mo ipinahuli sa Interpol? Imbes ipahuli mo, nakipagsayawan ka pa yata ron sa sayawan ng mga bakla ni Soriano sa Brazil eh. Damuho ka. Pero tayo po mga kaibigan, wala nang gaanong oras. Pansamantala, magpapaalam muna tayo sa ating mga tagapakinig. Sa DWBL, ang ating palatuntunan ay napapakinggan po Lunes hanggang Biyernes, alas 10 ng gabi hanggang alas 11 ng gabi. DWBL 1242 sa inyong mga talapihitan. Matalakay sa maiinit na isyu ng bayan. Bumapatikos, bumabanat. Walang takot na nagsisiwalat sa maling gawain ng mga taong gobyerno. Nagseserbisyo publiko. Pakinggan para hindi maging mangmang sa nangyayari sa lipunan. Lunes hanggang Biyernes, alas 10 hanggang alas 11 ng gabi sa DWBL 1242. Lapid Fire ni Percy Lapid. Totoong balita, katotohanang komentaryo. Lapid Fire. Mula sa top-rated music station ng dekada 80, ang WBL. Puli na naglilingkod sa inyo sa pamamagitan ng magaganda at piling-piling programa. Mula Lunes hanggang Linggo, aaliwin kayo ng aming kilalang mga komentarista at public service program. Ito lamang sa himpilan ng DWBL. Lapid at sa mga listeners ngayon, binabati ko ang inyong programang Lapid Fire sa matapang at makatotohanang pagbabalita. Lagi po nating pakinggan ang programang Lapid Fire ni Percy Lapid. Ito po ang inyong katrupa at kaibigan, Manny Pacquiao. Maraming salamat po.